Good day. Bali last week pa ito dapat na transaction. Yung ating e-consulta, yung consulta package ng PhilHealth kasi nasa city tayo naka-register. So ang gawin natin ay ipalipat natin sa provincial government ng South Cotabato ang ating e-consulta. May mga nagbisita kasi ng mga doctors from South Cotabato sa office. Nagkaroon kami ng consultation, so on and so forth. So yun ang puntahan natin dahil meron tayong mga laboratories na ni-request. Hopefully bukas makunan tayo ng dugo at magamit naman natin ang ating konsulta package dahil programa ito ng gobyerno na dapat gamitin ng bawat Pilipino. Sayang ang inilaang pera dito kung hindi natin gamitin. So tingnan natin anong mangyari mamaya. Street na ito ay tinawag nilang Judge Alba Street. Pagdating mo sa kanto, ibang street naman yun. Pagliko mo, Arellano na siya. So ganito po ang mga streets dito. You're watching videos mula sa Coronadal City. So yung green ang atip, yan ang provincial government hospital. Yan tayo pupunta. Pero dito tayo sa kabila muna kasi manghihi daw muna tayo ng certificate na malipat tayo sa provincial government ng South Cotabato na e-consulta. So nandito na tayo, malayo yung parking natin kasi marami ding nakapark sa gilid na dito. Mga nauna ito silang mga customer. So mula dito tinuro tayo sa kabila. Mabait naman yung mga gwardiya nila dito. Sa kabila daw na street dito. Kasi ito daw pala ang main. Ito ang daanan. Tuloy tayo. A few moments later. Cotabato na Provincial Hospital.
dito tayo bukas. Okay, yung transaction natin kanina with the provincial hospital, okay lang naman. Mga 30 minutes ang inantay natin bago tayo natawag, considering na talagang marami rin talagang tao na nandoon. Tapos nagpa-photocopy tayo ng ID, kailangan photocopy ng yung request kasi attached doon ang ID, ang request. Tapos nag-request tayo ng medical certificate. Ang una nating ginawa, pumunta tayo sa social worker. Tapos mula sa counter 1 tinuro tayo sa e-consulta, sa harap lang nila. Then inutusan pa tayo ng e-consulta na pumunta daw sa Mangguryo banda. Pero pwede naman pala nilang gawin sa kanilang upuan lang. So negotiation lang. Then nailipat na yung ating e-consulta na record mula sa City Health Office papunta sa Provincial Government Hospital ng South Cotabato. Tapos bumalik kami sa social worker na counter din dun sa loob. Yun, may pinag-encode siya, may tinatanong siya. So natapos din, pinirmahanay, then natapos din talaga. So ang comment ko lang sa mga ganitong programa ng gobyerno, e-consulta package, dapat meron ding classification yung pag-avail nito. Pag sinabi kong classification, ang ibig kong sabihin, kasi pag government employee ka tapos mag-avail ka ng konsulta package na katulad nito, di ka naman pwedeng pumunta doon na i-transact mo itong konsulta na from Monday to Friday. Kahit sabihin pa ng PhilHealth na may tauhan sila ng Saturday, Sunday, hindi, maaring totoo, maaring hindi. So sa tingin ko, dapat may improvisation din ang i-consulta ng government, lalo na kapag government employee ang nag-avail. Syempre marami tayong trabaho mula sa opisina natin, lalabas pa tayo, punta tayo ng hospital. Ang daming naglilinya doon, ang line doon napakahaba, maubos yung oras mo doon. Sa halip na, well, kailangan naman tayong magpakonsulta talaga. Programa ito ng gobyerno, i-avail natin, pero i-avail ng maayos. Dapat hindi ganun kahaba yung pilahan pag government employee, dahil babalik ka pa sa opisina mo. Tapos ang office natin, like here sa South Cotabato, nasa Carpentry Hill tayo, tapos nasa sentro yung Provincial Government Hospital, layo na i-travel mo ka, marami kang trabaho na maiwan mo. So sana i-consider din ito sa mga pagbigay ng mga ganitong services ng government. I-consider din yung estudyante man ang mag-transact, government employee man ang mag-transact. Dapat mayroong lane para sa government employees. Dapat talaga meron, hindi yung mag-antay ka, hindi man natin sila ina-alienate, no? Baka isipin ng iba, gusto na yung magpa-presyo, magpa-bida-bida, pero hindi talaga. Kailangan talagang may ganun para pag nag-avail ka, yung time na ilinya mo, time na mag-transact ka, mas maikli siya. Mas maikli siya. So yun ang pinaka-suggestion natin. Sana may taga PhilHealth din na makakita ng video na ito at makita din ng ibang government agencies, lalo na ng South Cotabato,
o city government man o anumang government agencies na nagbibigay ng services na ito sa mga tao. Dapat kasi meron doon pag senior citizen ka, may lane ka na. Pag pregnant women ka, may lane ka na. Paano yung mga tao namang may katulad sa amin na babalik pa sa office? Dapat may lane ka rin kasi may transaction din tayo para sa gobyerno na ginagawa. May mga trabaho tayong ginagawa. So yun lang ang may suggest ko. Sana mabigyang tuon din, mabigyan ng pansin kahit konti lang ito, pero malaking pasalamat ito sa part namin na nag-avail. Kaya yun siguro din ang reason bakit yung mga government employees na mostly nagbabayad ng PhilHealth, tumutulong sa gastusing ito ng gobyerno, yun din siguro ang reason bakit hindi sila nakaka-avail ng ganito. Nakaka-avail man pero pinili nilang hindi pumunta at magbayad na lang sa mga private mga pribadong nagbibigay ng serbisyong katulad din nito, dahil yung time na ma-consume sa mga transactions na katulad nito. So yun lang po ang ating vlog. Yung nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe. I-like nyo muna tapos panoorin yung video. Sana tapusin ninyo yung video na ito. Sige, maraming salamat po. Have a good day sa lahat.